Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, FLM family. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay bawat isa mga kaibigan. Kamusta kayo FLM family? Diba? Pray lang tayo mga kaibigan at makakamit din natin yung ating pinakamimithi na kalayaan ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Just maniwala lang tayo sa kakayanan ng ating mga abogado mga kaibigan at makakamit din natin ito mga kaibigan. Ramdamin natin mga kaibigan ang tagumpay mga kaibigan. Malapit na mga kaibigan di ba? Full blown trial na nga ika nga ni Cabar Batigas, di ba? So dito magkakalabasan na ng mga kalembang dito mga kaibigan. So malamang na talaga na na makuha na natin yung ating pinakamimiti mga kaibigan, di ba? Napakaliwanag naman kasi, di ba? Yung mga irregularities nung ipinukul sa kanya, yung pagbibintang na ginawa sa kanya mga kaibigan, di ba? So basta kapit lang tayo sa katotohanan mga kaibigan. The truth will set us free all. Ika nga, di ba mga kaibigan? So dito lang tayo sa kasi wala naman tayong topic. Balik tayo dun sa pala, sa channel naman ni boss. Sila Miss Luan Peñano tsaka si Ma'am AC ang nandoon kanina mga kaibigan. So yung time slot nila mga kaibigan, so kung pinala ko yung replay kay Sec AC naman yung mga project, yung mga tapos kay Miss Luan naman yung mga humanitarian na ginagawa ni boss mga kaibigan. So talagang naman to mga kaibigan, di ba? Hindi naman natin ito maitatago. This is already given. Yung pagkakawang gawa ni Francis Leo Antonio Marcos ay napakatagal na niyang ginagawa. Di ba? Talagang yung ipapakalat natin talaga yung kanyang kabutihan na ginagawa para sa mamamayang Pilipino mga kaibigan, di ba? Yung kanyang pamimigay ng mga bigas, yung optical mission mga kaibigan, tapos yung mga taong natulungan niya, yung mga pamilya na natulungan niya mga kaibigan, di ba? Tapos ito pa mga kaibigan, alam niyo kung saan ako napaka-excited mga kaibigan? Mas excited pa ako dun sa yung sinabi ni Sekiyama mga kaibigan na yung greater humanitarian mga kaibigan. Doon ako talaga excited mga kaibigan. Pero isipin nyo nga mga kaibigan, 1 million sack of rice mga kaibigan, greater humanitarian, di ba? Grabe ito mga kaibigan. Napakatindi nito mga kaibigan. Ito talaga ang tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas mga kaibigan, na isang pilantropo sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos ay namahagi ng 1 milyong sako ng bigas, di ba? Ano pang imposibleng hindi ito mapansin ng mga mainstream media o ng mga kung sino man mga radio announcer, radio reporter mga kaibigan. Hindi nila ito mapapasinungalingan mga kaibigan. Yung halaga lang nagagastos dito mga kaibigan, hindi nila pwedeng pasinungalingan mga kaibigan, di ba? So sorpresa siguro ito mga kaibigan, itong greater humanitarian na ito mga kaibigan. Baka kinakasal na ito ng hindi natin nalalaman mga kaibigan. Kumbaga bigla ito para itong isang bomba na pasabog mga kaibigan, Francis Leo Antonio Marcos mamimigay ng 1 milyong sako ng bigas. Saan gaganapin ito mga kaibigan? Sa sa Quirino Grandstand o di kaya sa Philippine Arena mga kaibigan. Ang biyag ka talaga Francis Leo Antonio Marcos. Walang hihigit sa'yo sa panahon na to sa lahat ng Marcos. Attorney Johnny Bistido, si General Danao yata ito mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali. Talagang yung mga awards mga kaibigan, ang ating Sekiyama, The Philippine Star, October 7, 2013 mga kaibigan. For his commitment to help the poor and his effort to fight starvation in the country, philanthropist Francis Leo Marcos, second from left, chairman of the Francis Leo Foundation, together with his auntie Fortuna Marcos Barba, sister of former President Ferdinand Edralin Marcos mga kaibigan. At kasama rin dito mga kaibigan yung mga anak ni ni presidential sister Fortuna Marcos Barba mga kaibigan, di ba?
Tagal na nito mga kaibigan. Sa Pasay yata ito naganap eh. Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan eh. 5 tonelada yata ito. Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan. Nakakadami ng mga tao mga kaibigan. Ano? Ito yata may kalamidad na dumating dito mga kaibigan eh. Diba? Apulakay, salamat talaga. At lumabas ka. Oy! Si Apulakay, inalikan ang kanyang pinakamamahal na si Mayu Murakami Marcos. Mayaman challenge. Ito yung painting mga kaibigan. No? Manila, God first. Galing. Diba? We heal as one. The Good Samaritan. Francis Leo Antonio Marcos Mayaman Challenge. Isa ito siguro mga kaibigan. Doon sa naantig. Yung hindi na natiis ni Apulakay natin mga kaibigan. Napaluha din ako mga kaibigan. Yung ramdam na si Mayor Isko Moreno, yung pangangailangan ng lungsod ng Maynila mga kaibigan. Sa abot ng kanyang makakaya mga kaibigan. Nagpaabot siya ng 250 sack of rice mga kaibigan. Tapos meron pa yatang extra 60 sa ibang part din ng Manila yata mga kaibigan. Diba? Galing. Mayaman challenge. Diba? The Good Samaritan, mabuhay ka, salute po ako, Sir Francis Leo Antonio Marcos. Kasi napakaganda naman kasi nung adhikain ni Francis Leo Antonio Marcos doon sa kanyang Mayaman Challenge, di ba? Nasa panahon tayo ng pandemic, tapos merong mga mayayaman na sobra yung pera nila sa kanilang pangangailangan. Ang adhikain lang naman ni Francis Leo Antonio Marcos is pukawin sila at sama-sama tayo, buong mga lahing Pilipino, tumulong tayo. Ganun yung yung adhikain ng Mayaman Challenge eh. Diba? Pero sa sobrang ganit nitong mga tao na to sa pera mga kaibigan, na-misinterpret nila yung magandang layunin yung Mayaman Challenge mga kaibigan. Diba? Kaya talaga humanga ako sa isang Francis Leo Antonio Marcos na binigay niya yung lahat. Diba? Rice Assistance, Francis Leo Antonio Marcos sa Perla Sito Maliwan, diba? Sa Cagayan to mga kaibigan, diba? Puro pagtulong mga kaibigan eh. Diba? Ito naman si malulungkot ako nito, si Domingo Covarrubias mga kaibigan, artista ito eh. Boss, confine ako sa isolation, ER, Asian Hospital, pneumonia, possible PUI. Anong goodbye sabi ni Apulakay? Tapos Menji ang pangalan, Menji. Kasi siya ka pa ba ngayong kulang nabasa text mo? Galing talaga. Ito yung to? May ginito ang puso ka, boss, mabuhay. Bukas COVID-19 test ako sa PGH 3 days nang di nawawala lang na 3 days. CBC mukhang bacterial pneumonia leading to COVID test na ako agad, regards boss. Di ba napanood pa niya itong mga kaibigan, itong na to, di ba? Kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin mga kaibigan na tinutulungan o binibigyan pansin ni Francis Leo Antonio Marcos yung mga nagkakaedad na ng mga artista mga kaibigan. Kinakaibigan niya to at binibigyan niya ng tulong mga kaibigan. Hindi lingid yun sa kaalaman natin lahat mga kaibigan. Lahat pumanaw si Covarrubias. Condolences. The chairman of our holdings company, Francis Leo Antonio Marcos, fully support the community quarantine being implemented by our President Rodrigo Roa Duterte in order to contain the spread of COVID-19 in our community and promote the health and well-being of our countrymen. In fact, our offices located at above others are now under a lockdown mode. However, there have been appointments scheduled by our chairman prior to the start of the said community quarantine outside of Metro Manila, in which cannot be postponed to a later date for various reasons. In regard, we are seeking exemption from the travel ban now being implemented for our chairman and his entourage.
at specific times and dates within the community quarantine period to be manifested by our chairman at exit and entry points of Metro Manila, vice versa. Thank you for your kind consideration. Elizabeth Lopez de Leon, mga kaibigan. Sino ba si Elizabeth Lopez de Leon, mga kaibigan? Diba? Ano to, chief of staff to ni ni Apo Francis Leo Antonio Marcos sa aking pagkakaalam, mga kaibigan. At si Elizabeth din naman ang kinikilalang leader ng loyalista, mga kaibigan. Yun yung aking pagkakaalam, mga kaibigan. Correct me if I am wrong. Si Rob C. sama si Boss. Volunteer Against Poverty Foundation Incorporated in partnership with Bren Incorporation o Bernard Chong, mga kaibigan, at saka si Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Peña Blanca, Cagayan, February 25, 26, 2020. So ito yata yung Optimum eye care program nga rin to, mga kaibigan. Project nilang dalawa talaga to ni Bernard Chong. So yung February 25, 26 ngayon 2021 din, mga kaibigan. Baka project din nila ulit dalawa to, mga kaibigan. Doon naman sa Cagayan. Doon pa rin, mga kaibigan, gagawin. To Sir Francis Mark, looking forward for a fruitful business opportunity with you and your company. Bong Si Pachay from friends from Viva. Viva Film siguro ito, mga kaibigan. Si Apo Lakay tsaka si Boss Bernard Chong, diba? Best friend. So bakit yun? Ano na? Tayo. Si Apo Lakay na rin sa Japan to sigurado, mga kaibigan. Yan national ng Japan, mga kaibigan, ang tawag dyan, di ko alam. Si Mr. Roy Pinson, mga kaibigan, sila yung mga yung mga tinaguri ang talagang mga haligi ng mga pelikulang Pilipino, mga kaibigan, di ba? Madalas man silang gumanap ng mga kontrabida. Kumbaga sa isang pelikula, mga kaibigan, sa isang teleserye o sa isang sinusubaybayan mo, mga kaibigan, hindi talaga tatagal ang isang teleserye o ang isang pelikula kung hindi kompleto, kung walang kalaban, walang bida, walang saysay, mga kaibigan, di ba? Pero kung kompleto sa Ricardo's, mga kaibigan, naalala nyo ba, mga kaibigan, yung mga Korean novela ba yan, yung mga yung naalala ko nung dati, yung paborito ko nun, yung Jumong, mga kaibigan, di ba? Kada matatapos yung Jumong, mga kaibigan, talagang kinabukasan talagang suguran yung mga tao kasi kabang-abang yung mga susunod na nakaganapan, mga kaibigan, di ba? So ganyan din yung nakikita ko dito sa sa YouTube channel natin, mga kaibigan, sa pinaka-mansion natin, mga kaibigan. Kung kung meron topic na kayo, sige bukas natin itutuloy, o yung ganito, ganyan, yun talagang inaabangan ng tao, mga kaibigan, di ba? Siyempre, hindi naman pwede paulit-ulit lang tayo, paulit-ulit lang, mga kaibigan, di ba? Kailangan meron tayong mga issue. Yun yung nakikita ko, mga kaibigan, di ba? Yung may mga masasagot doon sa ating mga katanungan, o yung meron tayong mapoprove na something na pinaparatang sa atin ng mga kalaban natin, tapos maipoprove natin dito sa ating mansion, di ba? Yan ang mga inaabangan, mga kaibigan. Si Res Cortez. Hindi ko kilala kung sino tong isang ginoo na to. Pero to si Roy Binson, si Res Cortez, si Apo Lakay, si Bernard Chong. Hindi lang ako sigurado kung sino yung pangalan ng isang ginoo na to. Ang best man. Mayo, Apo Lakay, Bernard Chong, diba? Si Ma'am Mayo, ito yata kapatid yata ito ni Ma'am Mayo, di ba? Talagang like father, like son, mga kaibigan, beauty queen, mga kaibigan, love at first sight, kasalagan. Di ba? Kailan kayo ba uuwi si Ma'am Mayo dito sa Pilipinas, si First Lady Imelda Romualdez Marcos with Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, di ba? Pupuntahan ka ba ng isang Imelda Romualdez Marcos ng ganun-ganun lang? Sipin nyo nga, mga kaibigan.
Oh, business class, Manila, Tokyo. Pulakay natin. Yung picture na maliit siya. Si Bernard Chong tsaka si Pulakay natin mga kaibigan. Ano to mga kaibigan? Yung optical mission mga kaibigan, di ba? Yung mga kilalang tao mga kaibigan, no? Ano din sila, mga doktor, lahat kompleto. Di ba? Gano'ng kalaki ang ginagastos ni Apo Francis Leo Antonio Marcos dito mga kaibigan. Hindi basta-basta ito. Yung mga ganitong klase na activities mga kaibigan. Excuse me. 18 years. Volunteers Against Poverty Foundation. Grabe ito mga kaibigan. Yung time, effort, gastos mga kaibigan, hindi basta-basta ito mga kaibigan, di ba? Kung walang pera ang isang Francis Leo Antonio Marcos, paano niya masusustain yung ganitong kasi ng mga humanitarian mission mga kaibigan? Di ba nga minsan nga nababanggitan ni Apo Lakay natin mga kaibigan, gaya nung sa Mindanao mga kaibigan, di ba? Nung 2016 yata yung mga kaibigan, nabanggit na ni Apo Lakay na galing ito sa kanyang Marcos Foundation, lehitimong pera ng kanyang Marcos Foundation mga kaibigan, di ba? Marcos Foundation ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, walang ibang kasali dito, di ba? Francis Leo Antonio Marcos Foundation. Ayan, no? Grabe, di ba? Honorable Francis Leo Antonio Marcos Bernard Chong, February 15, 2019. La Salette of Ramon Isabela to mga kaibigan, kung di ako nagkakamali. Tapos nagpagawa pa si Apo Lakay natin mga kaibigan ng kasi mag-i-election yata ito nga. Tama, mag-i-election yata ito ng election nga ba mga kaibigan, 2016 yung election, di ba? Basta yan, nandito pa rin yung tarpaulin ni Gobernadora Amy Marcos, Attorney Glenn Chong mga kaibigan, di ba? Talagang grabe yung pagtulong na ginagawa ni Apo Lakay natin sa kanyang pamilya mga kaibigan, di ba? Both for senators pala. Senator to? Oo nga pala mga kaibigan, ito yung last election mga kaibigan, yung diba? Flight ni Apo Lakay natin mga kaibigan. Diba? Signature look talaga mga kaibigan, diba? Prince of Virtue, sinanay yung titinda ng saging. Massachusetts Institute of Technology, diyan nag-aral si Apo Lakay mga kaibigan. Okay natin, diba? Nakabarong saan ito yung ano bang sasakyan ito mga kaibigan? Dodge yata ito mga kaibigan, hindi ako nagkakamali. Pero niya ito pa mga kaibigan, diba? Mahal na mahal niya yung kanyang Auntie Fortuna Barba mga kaibigan, diba? Siya pa ang kasama sa sa ospital mga kaibigan. Hindi ka talaga pinabayaan ng kanyang auntie mga kaibigan sa lahat ng bagay. Ultimo sigurado pati sa gastusin mga kaibigan, si Apo Lakay ang sumagot dyan. Ito nga yung picture na yun, kasama yung mga anak ni Auntie Fortuna Barba, diba? Yung mga ngiti ng mga tao, talagang pila sila dahil talagang ang pangangailangan nila sa bigas mga kaibigan, matindi talaga. Itong 5 kilo siguro to, kung di ako nagkakamali, 1, 2, 3 araw na itong pantawid gutom nila mga kaibigan, di ba? Ayan, magmamano siya kanyang auntie, di ba? Isipin nyo mga kaibigan, kung hindi ka lehitimong Marcos mga kaibigan, makakalapit ka ba sa mga taong ganito mga kaibigan? Makakalapit ka ba ng ganyan kay kay Fortuna Barba ng ganyan-ganyan lang mga kaibigan? Kung hindi kanya na kamag-anak, makakalapit ka ba dyan?
lalo sa mga Marcoses, mga kaibigan, makakadikit ka ba dyan? Hindi ka makakadikit dyan, ha? Dadaan ka sa ano, parang dadaan ka sa butas ng karayom bago ka makalapit sa mga yan. Ayan. Bantay-bantay na talaga. Ano ba ito? Also between person village 2010, mga kaibigan, ha? Hindi ko alam kung anong ano to, hindi ko mabasa maigi. So, you have recommended to arrest Francis Marcos, Hector Sulit, and Leonila Avila Pera, who are said to found part of JP Villanueva, Associate Law Officer for Philippines, who has been charged before the officer of RA. Hindi ko mainili kung anong kasi ano ito. RA, ano ba ito? 8050 yata, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano ba yan. RA 8050, RA 8050. Ito nga, mga kaibigan, yung ano, optometry law. Mga kaibigan, yun nga yung warrant of arrest ng optometry law ni Apo Lakay natin, mga kaibigan, noong 2010 pa ito, mga kaibigan. So ito yung ano ginamit nila na ano, 'di ba, kahit meron ng na ano yung cease and desist, may desist order na, mga kaibigan, ibig sabihin pinatitigil na yung ano, yung arrest warrant na to, pinatigil na nung korte, mga kaibigan, yung nag-issue nung ano, nung desist order, mga kaibigan. Ibig sabihin nun, tigil na, freeze na, wala na effect, hindi na effective. Yung nagtataka nga ako, mga kaibigan, kung paano pa nagamit ng ano ng NBI yung warrant na yun. Ayaw lang yung sa aking opinion, mga kaibigan, sa sarili lang pag-iisip ko. Ito nga, desist order, kailan to in-issue, mga kaibigan? You are hereby directed to desist from arresting the person of Francis Leo Antonio Marcos, he having posted a cash bond in the amount of 20,000 pesos as evidence by OR number 4920 dated June 30, 2040 for his provisional liberty as affecting criminal case of RTC branch sa Baguio City, mga kaibigan, di ba? Excuse me. Ayan, napakalinaw nga, mga kaibigan, di ba? Merong desist order, mga kaibigan. So ibig sabihin, yung warrant of arrest na ginamit ng NBI, mga kaibigan, is hindi na valid, mga kaibigan, kasi meron ng ano, nakapagpiyansa na, mga kaibigan, 2014 pa, mga kaibigan. Di ba? Desist from arresting the person. Bakit nagawa ng NBI na arrestuin si Francis Antonio Marcos ng merong desist order, mga kaibigan? Ibig sabihin, hindi ginalang ng National Bureau of Investigation itong Oscar P. Noel na executive judge, mga kaibigan. Di ba? Kasi yun ang ginamit nilang warrant of arrest. Yun na nakikita ko dyan, mga kaibigan. Di ba? Ito, violation na naman yung, mga kaibigan. Sasabutin nila talaga sa korte yan. Si General Eliazar, mga kaibigan, kasama si Apo Lakay. Optimum eye care din ito, mga kaibigan. Si Baby Nino. Kaya yung kinukwento ni Baby Nino na isang event na magkasama sila. 3-star general, mga kaibigan. Sino kaya ito? If we could not turn back the hands of time, then let's create a remarkable change in every moment that passes by. Di ba? Sino kaya itong mga tao na ito, mga kaibigan? Medyo malabo kasi, mga kaibigan, Kasi ano USEC, mga kaibigan. So, opisina to ng isang undersecretary, mga kaibigan. Hindi lang kasi malinaw sa hindi lang malinaw sa photo, mga kaibigan, kung sino tong mga andito kaya si yung former si Puno, si hindi ko mapangalanan, mga kaibigan, ito nga yung salita niya, ni Apo Lakay natin, mga. In life, if you are intelligent, you are admired.
Di ba? If you are wealthy, you are envied. If you are powerful, you are feared. But if you are blessed with wisdom and a good heart, you are remembered. It's nice to keep your feet on the ground no matter how high you'll become. After all, it's not about the wealth you've gained, but the legacy you will leave behind. To people, those you've touched, that matter. Merry Christmas to all. O, di ba? Galing nitong message nito na ni Apulacay, mga kaibigan, di ba? Talagang Martin Romualdez for Senator, di ba? Nakita mo yung talagang pati mga lahat 2016 mga kaibigan, saan kaya tong lugar na itong mga kaibigan, no? Boboy Kuwa, saan ba kaya tumakbo si at Senator nga pala, pero hindi nanalo to nung mga panahon na yan andito pa si Mayor Binay, Bongbong Marcos, Chairman Perlinian Group, andyan si BBM, di ba? Yung pagsuporta talaga mga kaibigan, hindi baril, droga, pera nakuha kay Paruhino, diba? J.E. Disagon, sayang ang ibinigay na tiwala at kalinga na sa iyo ay ibinigay ni Boss Francis para ka na niyang kapatid. Saksi ako sa mga kabutihan niya sa iyo. Bakit naman nagpabayad ka? Ito yata mga kaibigan yung isang condominium yata ito mga kaibigan, tapos ikinulong nung may-ari ng condominium itong si Disagon mga kaibigan. So nagalit si Apulacay natin, ipinademanda ni Apulacay natin ng serious illegal detention, parang ganun mga kaibigan. Tapos itong si Disagon mga kaibigan nagpabayad, tapos kung ano-ano pang mga kinuha ng mga dokumento mga kaibigan, di ba? Yan yung mahirap mga kaibigan, pag yung sobrang bait mo tapos napaligiran ka ng mga taong may mga personal na agenda o kaya mayroong mga maiitim na balak mga kaibigan, di ba? So dito mga kaibigan, nakikita ko na dito, pera lang mga kaibigan yung dahilan mga kaibigan, di ba? Didikit sila sa iyo dahil sa pera mga kaibigan, di ba? Magpapabango sila sa iyo dahil sa pera. Ganun yun, nakikita ko dyan. Yung mga kamag-anak ni Apulacay natin mga kaibigan sa norte. So yun lang, di ba? Tuloy-tuloy lang mga kaibigan yung pagpapalaganap natin ng mga nagawa ni Apo Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, di ba? So marami talaga sa mga lugar na ipapakilala natin si Francis Leo Antonio Marcos. Talagang pag nakamit na natin at pinaunlakan ni Francis Leo Antonio Marcos yung kahilingan ng mga FLM supporters na tumakbo siya sa 2022 sa anumang posisyon na kanyang naisin, ito may pagka-senador o ito may pagka-vice-presidente o ito may pagka-presidente mga kaibigan, ang buong FLM family, community, silent supporters, lahat ay magiging campaign manager para sa iyo, Apulacay. So yun lang mga kaibigan, nag-browse lang tayo ng Facebook pictures ni Apulacay natin para medyo good vibes naman tayo, at nakita naman natin yung mga ebidensya mga kaibigan, hindi naman may tatago to, naka-public naman mga kaibigan, kahit sino pwedeng tumingin dyan mga kaibigan. Pero maganda pa rin at talagang napapakita natin at patuloy natin ipapalaganap ito mga kaibigan, dahil nga kung mangyari nga yung 2022 mga kaibigan, talagang maganda yung yung maipapakita natin sa mga tao na ginagawa ng isang Francis Leo Antonio Marcos. So yun lang mga kaibigan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat. Salamat po sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Abiyag ka Francis Leo Antonio Marcos, abiyag ka.